sa akin nagmamahal, tutupad sa aking aral, Ama't ako'y mananahal. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama, at kami sa Kanya at mananahan sa Kanya. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga salita. Hindi akin ang salitang narinig ninyo, kundi sa Amang nagsugo sa akin. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito, samantalang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Sinabi ko na sa inyo, ako'y aalis, ngunit babalik ako. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama, sapagkat dakila ang Ama kaysa akin. Sinasabi ko na ito sa inyo bago pa mangyari, upang kung mangyari na, kayo'y manalig sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Ang umiibig sa akin ay tutupad sa aking salita. Pwede po ba tayong sumunod kahit hindi natin mahal yung tao? O pwede bang sabihin natin nagmamahal tayo kahit hindi naman tayo sumusunod? Ang sabi nila, sa taong nagmamahal, para sumunod, walang kailangang dahilan. Pero sa taong walang pagmamahal, para sumunod, kailangan ng dahilan. Itong pagsunod at pagmamahal ay dalawang bagay na hindi pwedeng paghiwalayin. Halimbawa na lamang, sinusunod mo kahit hindi mo naman mahal. Ano ibig sabihin nun? Ito ay ikaw ay tumutupad lang sa tungkulin o sa obligasyon mo. Halimbawa, mga ordinansa sa barangay, traffic rules. Hindi mo naman kailangan mahalin kung sino yung gumagawa ng traffic rules na yan, pero kailangan mong sundin dahil yun ay tungkulin mo, obligasyon mo yon. Tama po? Pero pwede rin naman na ikaw ay nagmamahal pero hindi ka naman sumusunod. Ano tawag doon? Puro ka pagmamahal, wala namang pagsunod. Ang tawag doon, drawing. Drawing lang yun eh. Kailangan, kung mahal mo, kailangan mong sundin. At susundin mo
dahil mahal mo. Tama po? Ang tanong, meron bang mga pagkakataon na dapat nating o hindi natin dapat sundin ang ating minamahal? Ulitin ko po, may mga pagkakataon o pangyayari po ba na hindi natin kailangang sundin ang ating minamahal? Opo, ang sabi ng ilan sa inyo, hayaan yung bigyan ko kayo ng 3 dahilan na pwede nating hindi sundin ang minamahal natin. Una, kung ang pinapagawa sa atin ay sadyang masama, inherently evil. Halimbawa, inutusan ka ng tatay mo, anak, iganti mo yung kapatid mo. Balikan mo yung nang-argabyado sa kapatid mo. Masama iyon, hindi po ba? O kaya yung isang asawa, honey, kung kailangan mo magnakaw, magnakaw ka para mailabas natin sa ospital ang anak mo. Itong mga utos na ito ay talaga namang inherently evil, sadyang masama, na kahit sino pa, kahit minamahal mo, hindi mo kailangang sundin at hindi ka nagkakasala sa Diyos. Bakit? Dahil una sa lahat, sadyang masama ang ipinapagawa sa iyo. Maliwanag po? Ikalawang dahilan na pwede tayong hindi sumunod sa minamahal natin, na hindi tayo nagkakasala o hindi nagiging masama sa paningin ng Diyos, kapag ang pinapagawa po sa atin ay laban sa ating konsensya. Laban sa ating konsensya. Ang tamang konsensya o Christian conscience, ito po ang nagsasabi sa atin kung ano ang mali at kung ano yung tama. Kapag ang pinapagawa sa atin ng isang taong kahit gaano pa natin kamahal ay laban sa ating konsensya, wala kang tungkulin at hindi mo obligasyon na sundin iyon. Halimbawa, mahal na mahal mo yung boyfriend mo. Nung nabuntis ka, ang sabi sa'yo ng boyfriend mo, ipalaglag mo yan. Para sa iyo, mali iyon. Pinalaki ka na may paniniwala sa Diyos, pinalaki ka na nakikinig sa utos ng Diyos at alam mo, ito ay isang uri ng pagpatay ng inosenteng buhay. Kahit gaano mo kamahal ang boyfriend mo, hindi mo kailangang sundin ang kanyang request na i-abort o ipalaglag ang batang nasa sinapupunan mo. Isang halimbawa na kahit mahal mo, hindi mo kailangang sundin kapag ito ay laban sa iyong tama at makakristyanong konsensya. Ang ikatlo at huli na dahilan na pwede mong wag sundin ang minamahal mo kapag ang pinapagawa sa iyo ay mas malaki ang pwedeng maging pagkasira o pananakit kaysa sa mas maliit na pananakit. Ibig sabihin po sa Ingles, you are doing the greater evil than the lesser evil. Between the two, na dalawang masama, pipiliin na natin yung mas maliit na masama kaysa dun sa malaking masama. Halimbawa na lamang po, may nag-aaway. Sinabi ng may kaaway ang tatay mo, at nandoon kayo sa labasan. Sabi ng tatay mo, anak, kunin mo yung baril ko sa taas na makita nitong mga ito kung sino tayo. Ikaw yung anak, inutusan ka ng tatay mo, kukunin mo ba yung baril at ibibigay mo sa tatay mo? Alam mo kung ano mangyayari pag ito ay binigay mo sa tatay mo. Oo, hindi mo siya susundin, labag yan sa utos ng Diyos na sundin ng mga magulang, pero kung susundin mo naman siya, mas malaki ang magiging pananakit o kasamaan na mangyayari at susunod. You will rather choose the lesser evil than the greater evil. Hindi ka susunod dahil ang pagsunod mo nangangahulugan ng mas malaking pananakit o kasamaan. Sa makatuwid, ang pagsunod po ay hindi kailangan na mangyari lagi dahil sa utos ng iyong minamahal. Titignan po natin ng maigi
susuriin. 3 sapat na dahilan. Ito ay sadya na masama, intrinsically evil. Pangalawa, ito ay laban sa iyong makakristiyanong konsensya. Pangatlo, kung ito ay nilikha ng mas malaking kasamaan o pananakit. Sa makatubid, paano ang pwede nating gawin para malaman natin kung ano lagi ang dapat nating sundin o kung kailan tayo susunod at kung kailan tayo hindi susunod? Ang number 1 po na dapat nating gawin, magmahal tayo. Ang pagmamahal, walang panahon. Ang pag-ibig, walang panahon. Summer, winter, o ito man ay tag-ulan, lagi kang magmamahal. Yan po, walang kondisyon. Lagi ka talagang magmamahal. At ang number 1 na dapat nating minamahal ay walang iba kundi ang Diyos. Kapag nagawa nating mahalin ang Diyos, number 1 sa buhay natin, magagawa natin ang imposible. Matitiis natin na huwag sumunod sa mga taong minamahal natin dahil alam natin at maliwanag sa atin, ang number 1 love ng buhay natin ay walang iba kundi ang ating Diyos. Mayroon akong 2 kaibigan. 2 kaibigan sa magkahiwalay na pangyayari o magkahiwalay na lugar. Pareho silang kumikita ng malaki. Hindi ko nasasabihin kung gaano kalaki, pero napakalaki po. Napakalaki ng kinikita nila ng kanilang buwan ng sahod sa kanilang kumpanya na hindi ko rin sasabihin kung anong kumpanya. Pero ang problema po, doon sa kumpanya nila, inuutusan silang mandaya. Inuutusan silang ibahin to alter the documents. Inuutusan sila na pumupit o magnakaw. Malaki nga ang kita, pero ito naman ang kapalit noon. Pero itong 2 kong kaibigan, kilala ko sila. Kilala ko sila na talagang sadyang nagmamahal sa Diyos. Kilala ko sila na nagsusumikap maging tapat sa Diyos. Ang sumunod na pangyayari sa kwento nila ay naging sanhi ng aking paghanga. Dahil yung 2 kong kaibigan na ito, sa magkaibang panahon, sa magkaibang lugar, pinili na umalis, mag-resign sa isang napakalaking sweldong trabaho dahil lamang sa kanilang pagmamahal sa Diyos na ayaw nilang saktan ng Diyos, ayaw nilang salungatin ng kalooban ng Diyos. Pinili nila ang mas mahirap na choice. They chose the harder one dahil malinaw sa kanila na sila ay nagmamahal. At ang minamahal nila sa unang-una ay walang iba kung hindi ang ating Diyos. Tanungin natin ang ating sarili, sino ba talaga ang number 1 sa atin? Oo, aminin natin, nagmamahal tayo lahat. Pero hindi sapat yun. Kailangan malaman natin kung sino yung unang minamahal, kung sino yung ikalawa, kung sino yung ikatlo. Ang ating dasal ngayon sa Panginoon, sa banal na misang ito, Lord, turuan mo po ako na ikaw ang mahalin higit sa lahat.